Marami pa ring tao ang nagtatanong kung saan daw nagsisimula ang success or ano daw ang mga kailangan para maging isang successful. Well, isa din yan sa mga napakalaking question ko before dahil isa din ako sa mga tao na um, napaka-passionate na magkaroon ng success sa life in everything that I do dahil sa mga past experiences ko. So, dahil dun sa mga questions ko before, dahil sa paghahanap ng mga answers sa mga katanungan ko, dahil sa passion ko talaga na gusto ko magkaroon ng success sa life ko in everything that I do, I was able to learn this knowledge or learn this i-share ko sa iyo na information sa video na to. And I hope talaga na makakuha ka ng value dito dahil ito yung alam ko na kailangan mong malaman para magkaroon ng success in anything that you do. At ito ang reason or dito nagsimula ang pagiging successful ng isang tao. So, if ikaw din isa sa mga tao na nasa path na in-achieve yung success in life, siguro may idea ka na kung ano yung mga qualities or ano yung mga kailangan mo para ma-achieve mo yung success mo sa buhay. But kung nagsisik ka pa rin ng answer, then this video is for you. So, kung nagtataka kayo kung ano yung ginawa ni Henry C., ni Thomas Edison, ni Ray Kroc, or ng mga successful na entrepreneurs na kilala nyo, like sina Steve Jobs, or yung founder ng Facebook, or founder ng Google, Amazon, kung nagtataka kayo ano mga ginawa ng mga taong iyon, bakit sila naging successful. Well, for me, ang mga bagay na reason or ang mga reason kung bakit naging successful ang mga tao ngayon dahil sa apat na bagay. Okay? So, ano yung apat na bagay na yon? Yung pinakauna, because of their dreams. Okay? So, yung mga pangarap nila sa buhay. So, hindi sila na-give up sa dreams nila na talagang gusto nila na gawin ang mga gusto nilang gawin. Gusto nila na magkaroon ng freedom para gawin ang mga bagay na capable silang gawin. So, gaya ko dati, isa din ako kasi sa mga empleyado, full-time entrepreneurs. Ako sa mga full-time na ADSL engineer sa isang BPO company. At habang tumatagal na nagtatrabaho ako talaga, is nakakalimutan ko na yung mga pangarap ko sa buhay. So, nung time na talagang na-burned out na ako sa work, na napagod na talaga ako, na-frustrate na dahil sa hindi ko na-imagine ang self ko 10 years from now doing the same routine and parati parang naghihirap, kumbaga. So, doon na-trigger yung mga pangarap ko sa buhay na gusto ko ng time freedom and financial abundance dahil na din sa experiences ko personally and dahil sa passion ko na gusto kong bigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. So, that's the reason kaya ako nag-research at kaya ako naging isang full-time na internet entrepreneur and online coach ngayon dahil doon sa dream ko, sa mga pangarap ko. So, kung ikaw ay may pangarap sa buhay, isa yan sa mga bagay or isa sa mga factor na tutulong sa'yo na maging successful. Okay? So, wag ka lang bumitaw sa pangarap mo. Always remember your dreams. Always keep it with you. Wag mong hayaan na nakawin yan ng ibang tao. Wag mong hayaan na diktahan ka din ng mga tao na wala ka ng pag-asa na i-achieve yung dreams mo dahil matanda ka na or dahil sa mahirap ka or dahil sa wala kang pera. No. Don't let them ruin your life. Don't let them steal your dreams. Bakit? Kung iisipin naman na sina Henry Ford, sina Thomas Edison, sina Bill Gates, is hindi naman sila mga totally mayayaman na mga tao. In fact, sina Henry C., kung kilala nyo yung may-ari ng SM, is hindi siya nagsimula as pagiging mayaman, kaya siya naging mayaman ngayon. So, yung reason kaya siya naging successful ngayon dahil sa pangarap niya talaga na magkaroon din ng freedom or gustong makatulong sa kapwa-tao. So, yan yung pwede mong gawin na mag-focus ka lang sa dreams mo. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng ibang tao. Huwag mong hayaan na parang guluhin ka or huwag mong hayaan na lasunin ang utak mo ng mga tao na parang hopeless na i-achieve yung dreams nila sa buhay. Dahil hindi ikaw ganun. Okay? Hindi ka ganun, hindi ka kinreate ni Lord, hindi ka pinanganak ng
wala kang karapatan na i-achieve yung dreams mo. You always have the right na i-achieve yung dreams mo, na maging successful sa buhay or in everything that you do. Okay, always remember that. So, yung pangalawa is they have a purpose. Okay, so dreams alone is nothing kung wala kang purpose sa buhay. So, yung purpose na yon is yung reason kung bakit mo gustong i-achieve yung dreams mo. So, katulad na nangyari sa akin is my purpose is to really provide the best for my family. Okay, to help other people as well, to teach them. Ngayon na nagtuturo ako ng mga Pinoy na gusto kumita din gamit ng internet or gustong matuto ng online marketing. So, kailangan na alamin mo yung purpose mo parate, kung bakit mo gustong i-achieve yung dreams mo or yung reason mo talaga kung bakit mo gustong maging successful sa buhay. Kasi kung wala kang purpose, hindi ka ma-fuel. Kumbaga, kung ikaw ay isang sasakyan, yan yung gasolina. Yan yung gasolina na magbibigay sa iyo ng parang capability na umandar. Okay, so that will serve as your fuel. Kung yung purpose mo is to help other people, so that's really a very good thing. Kasi sabi nga diba na if you help a lot of people to get what they want, you will get what you want. Diba? So, yun siya. Yung pangalawa is purpose. Yung pangatlo is mindset. Ito, napaka-importante to kasi kailangan na yung mindset natin is parang fully developed. Okay? Kasi may negative na mga tao na may mga negative mindset at kailangan talaga na i-separate natin ang self natin sa mga ganung bagay para hindi malason yung sarili natin. So, in order for you na i-cultivate or i-develop yung mindset mo is to read books that will help you. Okay? That will cultivate you. Dahil ang pinaka-importanting asset is ikaw at yung mindset mo. Dahil yung mindset mo, yun yung magde-determine ng belief mo sa buhay. Kung ano yung pinapaniwalaan mong kaya mong gawin, kung ano yung pinapaniwalaan mong potential mo. Okay? So, you always needed to take care of your mindset and cultivate your mindset all the time. Gaya ng mga successful na mga tao ngayon is wala silang pakialam sa sasabihin ng mga tao, ng mga negative na tao around them dahil yung mindset nila is naka-fix dun sa mga pangarap nila at sa purpose nila. So, yung mindset nila is yung mindset ng mga mayayaman. Okay? Kung may pagkakataon ka na magbasa ng libro, pwede mong basahin yung Think and Grow Rich na book by Napoleon Hill. Okay, so always cultivate your mindset. Dahil yan yung tutulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga gusto mong mangyari sa life mo at yung mindset mo din ang magdadrag sa'yo or that will sabotage your success as well. Okay, so yung pang-apat and the last thing is their ability to take action. So yung mga successful na mga entrepreneurs ngayon is they always commit to take action at hindi sila nagbibigay ng reason or ng mga alibi para hindi gawin ang mga bagay na kailangan nilang gawin. Okay, so importante na may pangarap ka, may purpose ka at pinapangalagaan mo yung mindset mo dahil yun yung magbibigay sa iyo ng ability to take action. So these four are connected with each other. So kailangan talaga na alalahanin mo tong apat na bagay na to because these are the factors that will help you become successful in anything that you do. Okay? So ito yung mga qualities na meron ang mga successful na mga tao. So parang sinamarize ko na lang in short in four things or sa apat na bagay para madali mo ma-remember. Again, your dreams, your purpose, your mindset, and your ability to take action. So always remember that no matter how small the action is or no matter how hard ang kailangan mong gawin na action, always commit to that. Okay? So always promise yourself na gagawin mo ang lahat para matupad ang mga pangarap mo sa buhay because again, you deserve success. So you deserve the freedom na pinapangarap mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Okay, so always live with passion, always fight for your dreams, and if you wanted to have a better future,
make sure to take action and take action right now. I hope na makita kita sa next na video ko. And if you have any question or if this video helped you, feel free to comment below. I would love to hear from you. And also you can follow me on Facebook, on Twitter, and on Instagram. So again, my name is Cyril Pisanable, and see you soon. Bye for now.